Nag-iisip ka bang mag-start ng business? Ang desisyon sa pagsisimula ng sarili mong business is a leap of faith. Dahil kailangan mong i-push ang sarili mo to go out of your comfort zone and try something new. Lalo na kapag nasanay ka ng maging employee o isang OFW. Alam mo bang maraming negosyo ang nagsasara on their first year of operation? Maraming risk kapag nag-open ka ng negosyo, pero huwag kang panghinaan ng loob, kaibigan. Dahil may mga negosyo na mataas ang success rate to be profitable dahil mataas ang demand ng mga ito, yan ang pag-uusapan natin in this video. Kaya make sure to watch until the end para makapag-start ka na as a business owner. 1. Laundry business. Ang pinakamalaking advantage ng laundry business ay ang patuloy at reliable demand nito. Think about it. Kailangan ng mga taong labhan ang kanilang mga damit regularly. Kahit sila ay nakatira sa apartment, may sariling bahay o dormitory, ang consistent demand ng laundry services ay magbibigay sa iyo ng mga customers araw-araw at regular na income. But remember, meron pa rin mga challenges para maging successful ang laundry business mo. Dapat gumawa ka pa rin ng business plan bago magsimula. Hindi pwedeng mag-open ka na kaagad ng laundry shop mo at i-expect mo na marami ka na kaagad na customers. Do your research and proper planning. Gumawa ka ng list kung anong klaseng services ang gusto mong i-offer sa iyong mga customers, tulad ng pick-up, delivery, o wash and fold services. O baka naman gusto mo ng laundry shop na self-service na ang mga customers para less hassle para sa iyo. Kadalasan ang mga laundry business owners focus on customers na busy professional, apartment residents at mga students na nakatira sa dormitories. Reminder lang ha, kahit sino ang target customers mo, kailangan mo pa ring mag-research kung mataas ba ang demand ng mga potential customers mo. Kaya, importante talaga ang location bago ka magsimula. Dapat accessible, mataas ang foot traffic at malapit sa mga apartments. Dahil hindi na bago ang laundry business sa ating mga Pinoy. Marami na ring laundry shops ang nag-open. Ano ba ang pwede mong gawin to stand out from the competition? Siyempre, by offering something unique. I-consider mo gumawa ng mga special services. Pwede mong lagyan ang shop mo ng comfortable waiting area. Ang dami kasing shops dyan na walang maupuan. Loyalty programs o affordable delivery options. Kuya Ben, magkano po ba ang capital to start my own laundry business? Gusto ko rin mag-start nun. Kaya, nung nagtanong-tanong ako at nag-research, kailangan mo ng almost 1 million pesos to start. At depende pa yan sa dami ng machines na gusto mo at laki ng space ng shop mo. Paano po kung wala akong 1 million to start my business? Pwede ka magsimula sa iyong bahay. I-offer mo muna ang services sa iyong mga kapitbahay o magkaroon ng pick-up and delivery services. Makakatipid ka na sa renta at less capital ang kailangan. Naisip mo na bang mag-open ng sarili mong grocery store? Kahit yung maliit lang o kaya naman sa harap ng bahay mo. Malaki kasi ang chance na maging successful ang grocery business dahil ang binebenta mo ay mga basic necessities na kailangan ng mga tao araw-araw. Regardless sa economic conditions, kailangan pa rin bumili ng mga Pinoy ng groceries. Meaning, magkakaroon ka lang ng consistent customers. Pero, tulad ng lahat ng businesses, may risk pa rin kapag nag-start ng grocery store. Ang tanong, paano natin malilesen ang risk? Una, pumili ka ng tamang location ng store mo. Napakalaking factor ang pagbili ng tamang location kung saan mo itatayo ang grocery store mo. I understand na karamihan sa mga stores o sari-sari store ay tinatayo sa harap ng kanilang bahay. Pero kung walang masyadong tao sa lugar mo o hindi, inaccessible na malaki ang chance na maluwag ka lang. Dapat i-consider mo ang population, competition, accessibility at visibility ng pipiliin mong lugar. Example, kung nakatira ka sa malaking subdivision, maaari kang magtayo ng store mo malapit sa gate ng subdivision dahil andyan ang foot traffic at parati pang makikita ng mga residente ang store mo. Ikalawa, kailangan mong i-determine ang mga kailangan mong equipment para sa iyong grocery store tulad ng freezers, shelves, refrigerators to make sure na well-preserved at nakadisplay ng maayos ang mga paninda mo. Ikatlo, maghanap ng maayos na suppliers. Siyempre, kailangan nating maghanap ng reliable na supplier.
at magbibigay sa atin ng discount kapag bibili tayo ng bulk. Kapag may mga discount, mas malaki ang ating profit. Kapag nakabenta ka na ng item, hire trusted and reliable staff. Gusto natin yung taong magbabantay ng ating store ay magaling sa customer service at hindi tayo nanakawan. Food stall business, mahilig naman talaga ang mga Pinoy kumain. Kaya patok na patok ang food stall businesses. Hindi lang mura, napaka-convenient pa dahil hindi pa mag-aantay ng matagal ang mga customers mo. Sobrang daming mga food stall businesses kahit saan tayo magpunta. Kung balak mong magsimula ng ganitong uri ng business, make sure na nasa mataong lugar ang stall mo, tulad ng schools, malls, or offices. The best part of this business is hindi malaki ang kapital na kailangan mo. Marami ring franchise na pwede mong gawin na nagkakahalaga lang ng less than 100,000 pesos. I just want to share ang kwento ni Henry Guruta na isang former realist boy na ngayon ay kumikita ng 1,000,000 pesos a month dahil sa kanyang show my business. Noong siya ay bata pa lamang, siya na ang tumatayong breadwinner para sa kanyang mga kapatid. Marami siyang naging struggles sa buhay at nagtatrabaho na rin habang nag-aaral. Nang makagraduate na siya ay pinasok niya ang mundo ng business. Together with his wife, ginamit nila ang kanyang homemade recipe to open their first siomai stall malapit sa kanilang bahay. As of now, they have over 500 branches sa buong Pilipinas. Kaya kung may pangarap ka, walang pumipigil sa'yo kung hindi sarili mo lang. Start now, tulad ng kwento ni Henry. Start small. Kapag nagkaroon ng profit, i-reinvest mo sa business para palakihin ito. Malay natin, kayo na ang next na magiging milyonaryo. Bago pa tayo tumuloy sa ating video, babasahin ko ang lahat ng inyong comments at pag-uusapan po natin ang dream business nyo. Rental properties, katulad din, makita na gustong magkaroon ng rental property sa Pilipinas. Owning rental properties provides an excellent opportunity to generate passive income. Kung baga, wala kang ginagawa, pero tuloy-tuloy pa rin ang income mo as a landlord. Pero syempre, hindi madali makakuha ng property dahil sa malaking kapital na kailangan. Mula sa pagbili ng lupa, pagpapatayo ng building at operational cost, pero it's well worth the time, money, and energy kapag ginawa mo lang ng tama ang pag-handle ng rental business mo. Maliban sa passive income, dahil sa rent, properties tend to appreciate over time. Ang real estate market in the Philippines ay mayroong steady growth over the years. Kaya kung nakabili ka ng property in strategic locations at sa mga popular tourist destinations, malaki ang possibility na dodoble ang value ng property mo in the future. Kung gusto mong mag-invest sa rental properties, please make sure na pagplanuhan mo ng mabuti dahil hindi biro ang ilalabas mong pera. Pinaka-importanting i-consider ay ang location. Accessible ba ang property mo? Malapit ba sa school o sa mga offices? Binabaha ba ang area nyo? Do intensive research. Kailangan mo rin i-identify kung sino-sino ang magiging tenants mo. Students ba yan? O kaya naman mga professionals? You can also try short-term rentals. Usong-uso na ngayon ang Airbnb. Kung madalas bisitahin ang area nyo dahil malapit ang property mo sa beach o tourist destination, mas magandang gawin ito dahil mas malaki ang potential rental income compared sa long-term rentals. Water refilling station. Dahil kailangan natin ang tubig para mabuhay, no doubt na ang water refilling business ay isa sa mga negosyo na maliit ang possibility na malugi kapag ginawa ng tama. Napakataas ng demand sa safe at malinis na drinking water sa Pilipinas. Bakit? Ang water quality kasi sa ating bansa ay hindi pasok sa standards ng national government, lalo na sa mga urban areas. Kaya hindi recommended na inumin natin ang tap water o tubig mula sa ating mga gripo. Paano ba magsimula ng ganitong negosyo? I recommend go for a franchised water refilling station. Ang initial investment nito ay around 80,000 pesos to 350,000 pesos. Yung prices usually depende sa type, number at size ng equipment na kukunin mo. At the same time, isama mo na rin sa computation mo ang cost ng rental at overhead expenses. Tulad ng ibang businesses, ang success ng water refilling station mo depends on how high the market demand is, zero or few competitors, location, at kung gaano ka business savvy as the owner.
I'm a strong believer na ang pagnenegosyo ang first step nating mga Pinoy para makamit ang financial success. Kaya kung sawa ka nang mag-work and you want to be your own boss, take the risk. Mahirap man sa una, pero magpe-pay off din lahat ng pagod at mga sakripisyo mo. Kung marami kang natutunan sa aming video at gusto mong ma-achieve ang financial success, make sure to subscribe sa aming channel for more videos like this.